tayo magbayad ng tax. E paano po ang gagawin natin? Papayagan po ba natin na mga artista ngayon huwag na magbayad ng tax dahil yun ang boses nila? Yun ang voice of God? Yun ang voice of the people? Mr. President, the distinguished colleagues, just want to make a point of manifestation. I was the one who said this morning that sometimes we have to bend law. We don't have to. The point is, there's a Latin word that says, Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Now, let me ask you, Mr. President, is our law higher than the voice of God? Is our law higher than the voice of the people? Mr. President, the law is supposed to protect the people. What we are asking, Mr. President, is the return of the value of good faith. But my only point is, Mr. President, whether I'm right or wrong, I stand to the wishes of the public, of the Filipino people, ibalik ang perang ninakaw sa kanila. Period, Mr. President. Maganda po ng mga punto na binitawan ng ating inahangaan na si Senator Erwin Tulfo. Ngunit, alam niyo po, meron pong historical injustice na nangyari sa mga Bangsamoro. Kung ang usapin po natin ay sisingilin natin ang inang bayan sa mga utang nito sa Bangsamoro at hindi natin padadaanin sa batas, eh para saan po yung farm law? Mapupunta na lang po kami sa gulo. Mapupunta na lang po ito sa paniningil na hindi. Ganito lang, kailangan magbayad. Kailangan ngayon na. Kailangan po dumaan tayo sa proseso. Ang atin pong saligang batas ay malinaw na nagsasabi na may due process. Kung argumento po natin, eh makikinig tayo sa sinasabing ngayon na. Eh teka muna po, eh marami pong maliligaw. Katulad po ng mga kasama nating artista, halimbawa sinasabi nila, kung ganyan, abay huwag na tayo magbayad ng tax. Eh paano po ang gagawin natin? Papayagan po ba natin na mga artista ngayon huwag na magbayad ng tax dahil yun ang boses nila, yun ang voice of God, yun ang voice of the people. Ang gusto ng mga tao, lahat ng tao ngayon ayaw magbayad ng tax. Dahil sa nangyayari ito. Ang gusto ko lamang pong litnawin, Ginoong Pangulo. Tama po, naniniwala po ako na ang tao ay galit na. Dapat lang po silang magalit. Eh marami nang talagang ghost project, ang dami na pong nangyayari nito. Pero sana po, intindihin po natin din yung mga kababayan natin sa malalayong lugar na humahanap ng hustisya. Madami pong mga kababayan natin, katulad ng mga katutubo, na humihingi din po ng hustisya yan. Pero dinadaan po natin sa batas, ang pagnanakaw sa kanilang mga lupain, ang pagnanakaw sa mga mineral resources nila, pero lagi natin sinasabi, may batas tayong dapat sundin. Eh paano kung isang araw gusto din nila ng anarchy? Gusto din nilang magkagulo? Gusto din nilang lumusob sa Malacanang, pumunta ng Mindiola? Yun po yung mga bagay po na dapat po natin ding isipin. Ako po hindi kontra kahit anino dito. Ako po yung #1 supporter ng lahat nandito. Pero pagdating po sa usapin, na tayo'y magkakaroon na naman ng pag-aklas. 20 taon na po ako sa Mindanao. Alam po yan ng kapatid ko na si Senator Mix Subiri na umiikot dyan sa mga liblib na lugar para kumbinsin ng mga taong sumunod tayo sa batas. Yun lamang po, mga senador tayo. Gumagawa tayo ng batas. Ang batas kailangan sundin natin tayo mismo. Yun lamang po. Wala naman akong gustong sabihin kundi yun lang. Maraming salamat po.